talaga totally zero eh. Uwi ka ng mahabang panahon sa Pilipinas. At nang yun na sasagutin. So, most of the Nirent na nila yung buong aeroplano para sa mga Okay, di ako lang. Take 3. Ay, may balita ka pala tayo, guys. Kumusta kayo? May tumawag ka pala kay Kuya Benz yung habang nagla-lunch kami sa Barako restaurant. So, ano yung tawag na yun? Surprise mo naman ang ating mga viewers. guys, yun na yun. Yun na daw yun. see you, So, See you See you, Philippines. Philippines. After 2 days. So, ano yung feeling mo ngayon na nakatawag ka na ng tawag? Nakapiling Naka-receive ka na ng tawag. napakabilis ng mga pangyayari. Yung isang pangyayari. Hindi expect na after couple of days andito na kagad ang Alis ticket ka na. namin. Kala ko mga bandang last pa ng kanilang date selection. So, Pala yung unang batch. so ibig sabihin, hindi ikaw yung pumili ng dates niya. Pero nag-request ka ba na ilipat sa ibang araw? Yes. Okay. Nirequest namin yung last day. Pero yung mga inarkila yata buong Emirates, isang aeroplano, puro Pilipino ang laman. Makikita-kita lahat ng Jumber sa aeroplano. Okay. So lahat ng mga outlet, SPU, na mga Pinoy, nandun lahat sa Emirates na yon. Okay, guys. Kasi, nirent na nila yung buong aeroplano para sa mga So may mga utang ka ba na dapat mo munang isettle dito? na-settle na. Settle na. Nang sa maayos na paraan o ba yan Pisikalan. Sa maayos na physical. So ano yung tunay na nararamdaman mo? Na-excite ka ba? Malungkot ka? Malungkot. Malungkot ka. Bakit ka naman nalulungkot? Wala akong trabaho eh. Wala trabaho. Wala akong trabaho, wala akong pera, wala akong cake. Sige guys, tapusin na natin yan. Nababatrip na ako. Joke lang. Salamat sa pagpapaunlak sa atin, kabayan. See you Philippines! Hanggang sa muli. Ingat. At sana pagbalik ng pagbabago. Pag naging maganda na yung sitwasyon, magkikita-kita ulit tayo dito sa lupang kanluran. Sa lupang minahal. Dito sa Dubai. Kung saan nagsimula ang bawat pangarap ng mga Pilipino. Pwede mo ibenta ang sasakyan kahit wala ka dito? Ay, may sasakyan nga pala siya, guys. Kung sino may gusto, kapag na-upload ko to tomorrow, Elvitara Motoro. Ang tanong, kailan mo i-upload yan? Hindi ko pa alam eh. Nakabalik na ako dyan. Nakabalik na sa ako i-upload to. So, In case ba nga, pwede ba ibenta yun ng in behalf? ano yun? Nagbabayad ka pa ba ng sasakyan? Pwede yun. So, kala ko ba na-settle? Na-settle na pala, guys. Magkano mo binibenta yun? Bilhin mo. May mga sira ba yun? Marami. Bukod sa may-ari, ano pa yung sira doon? Yun yung unang problema, yung may-ari. Ano pangalan ng sasakyan mo? Si Bibi. Si Bibi. Ba't naging Bibi? Anong kulay ba nun? Kulay P. Kulay pula naman yun. Si Bibi yung kasi siyang baby. Wow. Siya yung anong brand nung sasakyan mo? Para sa to? Samsung daw, guys. Samsung po yun. Kami kaya naging CC. Kasi si Caprice at saka si Coco. Interviewin nga natin to. Wait nga, medyo di matay. Tapos yung blender ko. Sige. Ay, Ano sasabi mo? Di ba wala kami alis sa Dubai? Sige. Medyo may sinasabi kasi. Sige, salamat. Para sila naman. Iano mo muna, i-describe mo muna rin yung sasakyan mo. Hindi. Ayan na naman. Baguhin mo yung mo. Ano nararamdaman mo? Nandito tayo sa Trip Podcast. Nandito ngayon tayo sa podcast kung saan makikita natin. Hindi podcast lang. Hindi pala kasi podcast to. trip na eh. Hindi pala trip. Ano ba yung mali na naman? Ayun na kaya mag-vlog. Trip pa. Ano to? Ano to? Interview carpool. Ang haba naman. Interview car. Ano na lang. Carpool in,
Carview Pool. Hindi, carpool view. Carpool view. Carpool view. Parang guys, pa-comment down below, up, down. Pero ano nang nararamdaman mo, gano'n? Ano yung tunay na nararamdaman mo, kabayan? Na natin para naman-naman. Lalagyan na lang natin ng background solo music. Yung sad piano song, instrumental. Ano nga nararamdaman mo? Nararamdaman mo. Ako? Siyempre, napakatagal mo dito, di ba? Tapos, Kaya nga. hindi natin alam kung ano talaga yung mangyayari. O, ikaw na sumagot. O, in behalf of Miss Park ka po, sasagot na nararamdaman mo. Dahil po sa... Ang dami ko kasing pakiramdam eh. Medyo hindi na ako makahinga, guys. Iiyak na yung ilong ko. Ano nga? 20 years. Bukod sa masaya, tapos malungkot, bawal mo na sabihin yun, ano pa? Naluluha. Naluluha. Paano yung luha? Ilan na kaya natin kaya ano? Naluluha ng bongga-bongga. Sige na guys, nagkakalokohan na tayo dito. Short niya muna. Saan na ba tayo? Start na natin. Dito Start muna tayo dun sa ano. Hello guys, welcome back to the channel ngayon. Kasama natin ang ating panauhing pandangal na Mr. na si Mr. Benjamin Benando. Ulit. Ay, Sila wait lang lang kasi, kami. pangat ang pinado eh. Pangit talaga eh, wala akong magagawa. Okay, take 2. Hello guys, welcome back to the channel. Tonto sa lahat ng ano. Pala. Hello guys, welcome back to the channel. Ako nga pala ang inyong carpool host na si Mark Ramos. Skamyad. Okay. Kasama natin si Mr. Ben's Respect. Benandro Galang. I-interview natin siya kasi recently, actually, a couple of minutes ago, naka-receive siya. Naka-receive siya. Nabayat? Okay, di ako lang take 3. Naka-receive siya ng tawag. Galing sa company niya na may flight schedule na siya papuntang Pilipinas. Possibly 60. Kailan nga ulit yun, Mr. Benz? 16. 16. After 2 days. After 2 days. So, na-interview na natin siya kanina, pero may mga tao talagang hindi talaga mapakali. Hindi makantento sa buhay. Talagang kailangan maghanap ng kasagutan. Diba? Hindi natin alam kung nag-aabang lang ng chismis o talagang gusto talaga ng informasyon. Pero anyways, lahat ng yun na sasagutin ni Mr. Benz. Ano yung unang tanong? Anong tanong? Ano yung pakiramdam mo Ano yung pakiramdam mo? after 20 years dito sa Dubai, uwi ka ng mahabang panahon sa Pilipinas? The truth, very sad. Oo. But parang masaya naman yung sad mo. Kasi mo naman na ano, sir, ng conviction. Parang ano eh. Parang kang ako lang eh. Very sad. Very sad. Really sad. Okay. Gano'n yung katagal mo na nga na-stay sa Pilipinas nung first time na umuwi ka? 3 months, no? 3, actually, pinakamatagal sa Pinas, 3 months, yes. 3 months. Yes. No, ano yung mga adjustments na sa tingin mo yung kailangan mong gawin? So, siguro, papahinga lang muna din. And wait na lang yung call ng company. Tapos, tingin-tingin din ng mga side drama, like kahit mga work o baka mag-focus tayo sa social media natin. Baka doon tayo, Mag-vlogger ka na ng yes. Let's try social media anyway. Maraming nagtatry ng social media, hanap na tayo ng magandang content. Tingnan natin, baka maging tayo, affiliate. We never know. Let's practice to be, in front of the camera and all of this. Practice ka na. At magiging vlogger na lahat kami. Pero, enjoy namin ang nature ng Pilipinas. I-show namin sa inyo ang mga places sa Pilipinas. Pero hindi pa siya pang professional, pang puchi-puchi lang. Kasi yung mga viewer natin, hindi pa nila alam or hindi pa sila aware kung ano yung background natin, kung ano yung work natin dito sa UAE. Pwedeng magbigay ka lang ng Pwede pa yun.
Pwede naman. Sa water park ako Sa nagtatrabaho. water park. Hospitality. Hospitality para marami namang water park sa Dubai. So, sa UAE din. Additional to that, Mark, kasi doon sa mga nangyayari dito sa Dubai, na dahil nga sa ongoing war, so most of the impacted companies is yung mga hospitality kasi walang tourist. So, yun yung nangyari kay Benandro. And we never know kung tayo susunod. Yes. So, Tama. pray lang tayo. Lahat tayo dito nasa UAE. Lahat ng especially mga nasa hospitality. Sana matapos na yung war. Sana matapos na yung at bumalik na yung sigla uli ng UAE. Especially ng Dubai. Para lahat masaya. Hindi lang kung sino man nagpasimuno nitong kaguluhan ito. Sino ba nagpasimuno? Sino ba nagpasimuno? Pigilan nyo kami. Alam niyo na yun. Sige. Okay. So syempre guys, physically, naman tayo dito, safe naman tayo. Yes. Pero in terms of financial, Yes. ano yung masasabi mong stats mo ngayon? So, pag sa financial, kagaya nga ng sabi natin na layoff tayo, hindi naman, tanggal-tanggal talaga, pahinga lang muna, and then, forced leave ang tawag doon, proper term. So, wait lang tayo, nag-assure naman ang company na they will call us kapag the situation is normal na. So, let's pray na lang talaga. At least, and then, So, ano yung pera doon? Ano yung financial doon? about money. Wala po money, baka naman po pwede. Pero po akong TikTok channel, YouTube channel, at saka Facebook page na kung pwede po kayo mag-donate kahit 1 dirham lang. 1 dirham lang. Lagay niyo lang po dun sa account ko. Okay na po yun. So, sa Pinas ba, Mr. Benz, may mga balak ba natin magtayo ng business o may mga business na tayo ngayon pundar? Meron na kaming small na tindahan. Maybe yon palaguin. Tapos, hanap din ng mga extra pang pagkakakitaan kung meron. Let's see and plan. Kumapit lang tayo sa Yes. sa may kapal. Yes. Ano pa, may mga katanungan pa ba tayo dyan? Mayora Sahara? So, in case, ikaw, halimbawa, sinabi, diba, mga ilang buwan ka magstay sa Pilipinas. Kasi, diba, knowing dito sa UAE, 6 months ka lang allowed na nasa labas ng country for the, visa validation or validity. So, in case na wala pang or lumagpas na maglalaps na yung 6 months, babalik ka ba? Let's see kung ano magiging Kapalaran. maging seryoso na. Let's see kung ano magiging Seryoso naman to. Seryoso naman talaga to. Okay. Mukha lang komedyante pero. Let's see kung ano magiging decision ng company. Siyempre, we cannot control the company. So, whatever their maging decision nila na gato, thank you very much for your service. Siyempre, hindi natin ipupush yung kung talagang hindi pa normal, Isipin din naman natin na may mga business din nila to, gusto din nila i-save yung business nila, ayaw din nila malugi. So, tingnan na lang natin kung ano magiging decision nila after 2 months or after 5 months or after 6 months. Let's see. Baka we never know after a month, after 2 months. Kaya, Everything back to normal na. Parang COVID na. Yes. So, let's see. Speaking of COVID, may alam ka ba na na-sponsoran ulit ng company mo within those period after 3 months or 6 months? Nung COVID kasi, bawal ang yung flight Siguro kung pwede yung flight nun, baka lahat din umuwi. Okay. Pero because na bawal yung flight, so nagstay lang talaga sa accommodation, which is meron pang allowance na may magkain, may accommodation, but this time talaga totally zero Wala. As in, walang allowance, walang accommodation. So, ikaw talaga bahala sa sarili mo. So, hindi naman libre lahat dito sa Dubai. So, syempre, kesa makapabigay ka sa, sa mga kaibigan,
Itulong na lang. Parang true to life yung ano. Para makatulong na lang din sa kanila. Siyempre sila din, hindi rin nila sure yung ano nila, di ba? So, Tama. pero sana kapag okay na lahat, pag tinawagan natin sila, tanggapin tayo. Kahit matulog lang ako doon sa sofa. Ano nga pala mangyayari doon sa mga gamit mo? Yung mga gamit ko, tatabi ko, lalagay ko muna sa box. Sana wag itapon. Lalagay mo sa box. Tapos yung box, saan nakalagay? Sa labas. Then, kung saan yung mga, kung saan yung mga mesampayan. Pwede doon. Wala naman din ang maating box. Doon sa bahay ng kahit sinasabi mong kaibigan. Oo, Okay lang ba sa kaibigan mo? Paano natin? Okay lang ba doon? Baka mamaya, sa'yo lang pala okay, pero sa kanila hindi naman. Hindi pa ba kasagot yung kaibigan namin? Hindi makasagot, parang ano eh. Para kasi napipilitan. Parang napipilitan eh. Siyempre naman, Okay, pwede naman. tama. Pwede In-offer naman. naman namin na magstay siya dito. Kita mo? Offer naman pala. Kumbaga, tong sitwasyon na to, kailangan magtulungan lang. Yes. Ba't parang sa kanya lang may offer? Ano naman? Ganon din naman yung sitwasyon. Pero, Ang hirap ng offer mo. ganun ba? Pero guys, yung sitwasyon pala dito, yung mga strategy ng mga kumpanya, iba-iba. So yung ibang mga company, kagaya nung sa akin, nag-offer sila na gamitin yung mga annual leave in advance for this year. Yung iba, nag-deduct ng salary, 50%, 30%. Yung iba, nagtanggal ng mga allowances. Yung iba, nagtanggal ng mga allowances. Katulad ko, wala na akong allowance. Ganun. So, iba't iba yung strategy ng company dito para makasurvive. Baga ano na lang ngayon break even na lang ang labanan ng company ngayon eh. Hindi na talaga yung sapat na makalaban ng lahat talaga ngayon puro break even na lang. Malaking bagay din yung natanggalan ka ng allowance kasi malaking babayad ng house. Kaya, Kasi ang pinakamura na dito, magkano na sa peso? Mga 15,000, no? 15,000 pesos, kama lang yun. tama lang. Maliit na Wala ka space. ng galawan talaga. Mahirap, pero makayanin. In God's Kakayanin. grace. So, Kuya Benz, Peace out. since na-receive mo na yun ngayon, kaka-receive mo lang nung tawag na yun, prior to that, alam na ba ng pamilya mo na yung plano mo na umuwi sa Pinas? Or, Yes. Okay. Ano Sabi yung nila, initial reaction nila? Excited din sila na makita muna ako. Siyempre, nag-aalala din Mhm. sa sitwasyon dito. Inisip din nila, malayo. So, Tama. At least kung ano man ang mangyari, nasa Pinas ka na. Which is, hindi natin pinagdadasal. control, yes. Pinagdadasal natin na mahinto na. Okay, So, sa mga nandito pa, wala pa kang tanong. Kala ko pa, doon na, Sige kala ko closing sige na nga, closing remarks na tayo. March na eh. Ano yung mapapayo natin sa mga... nandito pa, pray lang kayo, tapos observe lang sa sa situation. Lingon-lingon sa taas, gano'n. Lingon sa taas, gano'n. Para magdasal at saka Oo. magmasit sa misa. Yes. Be proactive. Okay. Sa mga sa sitwasyon, tsaka always listen sa sa government. Yung mga reliable na source lang, wag yung mga fake news na na mga balita para hindi kayo. Wag yung Facebook news. Yes. So punta kayo, maraming legit na At saka yung mga Philippines news. yeah. May mga legit na dito na news, yung mga hindi ko na baka ipopromote. Yun lang, salamat. Okay. Bye-bye. Salamat. Yun guys, galing po yung mga pahayag na yan sa tunay na kabayan natin. Hindi po scripted yung mga tanong na yun. Medyo comedic lang tayo pero totoo po yung mga sagutan at mga tanungan na yun guys. Okay guys. Ito po si Kuya Kim. Matang lawin. Ang tanong, totoo ba ang ilong? Ngayon, salamat sa pagsubaybay sa atin. Abangan nyo muli ang mga susunod na episode natin kung saan matatanghal. Babay na.